Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, isa lang po yung topic natin pero yung reaction po natin matindi 'no. Tuluyan na pong, sinampahan ng, kasong libelo ng mga vloggers 'no. Yung pong, inimbitahan dito sa TRICOM, tuluyan na pong sinampahan ng, kasong libelo itong si Ace Barbers. Okay. At ang matindi pong bago ako nagsimula, dahil putok nga 'no, na sinampahan na ng kaso, lahat lahat halos alam na nagsampa na po ng kaso yung mga vloggers. Hinanap ko po yung mga mainstream media natin, yung tatlong sikat na, broadcast hindi broadcast, anong tawag dun? Yung dyaryo, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, pati po yung ABS-CBN at saka GMA7. Totally may news blackout, grabe 'no, grabe mga kapatid. Papaano niyo mapapalagpas 'tong balita na 'to 'no? Alam niyo po ang fake news, hindi lang po 'yan yung pagbabalita ng mali, eh. Siguro may iba pang term dito, pero, ako malaki po ang pagkukulang ng mga media natin, mainstream media. Kasi lahat nabanata na nila 'no. Siguro hindi na po, 11:43 na. Ibig sabihin, yung iba po katatapos pa lang ng pangyayari o nagla-live pa 'no, binabalita na po 'yan. Totally, dalawa na po, dalawang malalaking event na may kinalaman sa Duterte, sa mga Duterte yung hindi binabalita. Hindi ko alam kung puwede 'tong tawaging fake news kahit hindi naman sila nagsisinungaling kasi dini-deny nila, eh, 'no? Nag yun nga po yung yung SMNI po siyempre lagi po 'yan 'no, na siya. Pero yung main po kasi yung kumbaga 'pag pinag-usapan po yung print media, Inquirer, Philippine Star, tsaka Manila Bulletin po 'yan 'no. 'Pag sinabi naman pong broadcast, 'yan po ABS-CBN tsaka GMA. Hindi ko po alam kung bakit, ito po ba ay nagkakataon lang palagi na 'pag may malalaking event katulad po nung sa Mandawi City na event ng pinakamalaking political event so far 'no, ay, hindi rin po nila binalita. Alam niyo may malaki kayong kasalanan, pero ang singil na lang sa inyo, yung unti-unti kayong nawawalan ng reputasyon. Imposibleng hindi niyo nabalitaan dahil bukod 'no, alam niyo po bawat ano po 'yan may mga news nakakalat po 'yan yung mga reporter nila, nakakalat po meron pong tinatawag na bobwit 'yan. Kada mga police station, kada mga, sikat na sampahan ng kaso katulad niyang Quezon City. Sa laki ng Quezon City imposibleng wala silang, ano riyan 'no, wala silang bobwit, 'di po ba? Ang tindi 'no? Ah, hindi hindi ko hindi masikmura itong ginagawa ng traditional media na 'to. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako po natutuwa sa ginawa ng mga vlogger 'no. Kahit sila po ay wala namang formal na samahan, maganda po yung ginawa nila kasi yung pinaglalaban po nitong mga vlogger na 'to hindi lang po yung sarili nila. Siyempre pangunahin yung sarili nila pero
ganyan naman po, 'no, sa simula very personal lahat ng uri ng paglaban. Pero kalaunan magiging movement 'to, 'no? Hindi pa lang nila alam. Madalas maano po ako maano po ako mag-aral ng kasaysayan. Ganyan po nagsisimula yung mga movement, 'no? Maaaring hindi pa nila alam 'yan, pero yung ginawa nilang pag-i-snub diyan sa TRICOM, tapos etong ginawa nila na, pagsasampa ng kaso, balang araw magi eh, parang ano 'no, nakakapanghinayang kasi saksi lang ako, eh. Hindi ako kasama dun sa gumagawa ng kasaysayan, 'no. Magandang-maganda 'to, marami ng ganitong pangyayari, yung kung sa mga martial law, yang mga una, yung mga, ah, nag may mga nababasa ako yung mga unang welga, nung martial law may unang nagwelga, eh. 'Di ba walang karapatan yung mga tao tapos biglang nagwelga, talang-tala yun, yung Latondenya. Ako sa tingin ko eto yung ano, eh, eto yung kung masusulat yung history ng nangyayari ngayon kasi ito very exciting times po tayo kasi ito po, ang dami na pong kuwento, 'no, makulay na po 'to. Hindi pa matatawag na history kasi kasalukuyan pa lang, eh. Ang history po kasi natapos na, natapos na event na very significant sa mga tao. Ito po, dugtong-dugtong, ang dami po nagaganap, impeachment ni VP Sara, 'no, kasabay niyan tapos yung mga isinampang kaso, kino-question sa Supreme Court. Balang araw babalikan natin 'tong 2024, 2025. Napakamakasaysayan po nito. Parang ang dami pong pangyayari na karamihan first time. First time na may mga pinatatawag na first time muli, 'no? Buhat nung natapos yung martial law ni Marcos Sr. First time muli na nakikita natin na may mga pagtatangka na, ah, paglabag sa kalayaang pamamahayag. 'Yan nga yung mga TRICOM, yung sunod-sunod na lahat ng naiimbita sa kanilang mga hearing ay, nako-contempt. Matatala po balang araw sa kasaysayan 'yan, eh, na etong mga panahon na 'to, 2024, 2025, eto na muli yung pag-usbong nung, ano 'no, nung mga paninikil, kita niyo pati mga termino ko pangkasaysayan na rin ano. Muling pag-usbong sa panibagong Marcos administration, muling umusbong yung mga paninikil sa mga karapatang pantao. Yan po, sunod-sunod, eh, 'di ba? Oh, mababanggit din yung pinahuli nila, binigyan ng warrant of arrest na si masasama na rin diyan 'no, si Attorney Respicio ba? Yung nagsabing baka magkadayaan sa COMELEC, 'no? Lahat po 'to depende po sa magkukuwento. Kayang-kaya pong iugnay lahat 'yan. Mula po sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte, hanggang sa mga pagpapakulong kay Apollo Kibuloy, paglusob sa KOJC, panggigipit sa lahat ng mga vloggers na pro Duterte. Ang ganda 'no? Kaya masarap po, eh, nagiging parte tayo. Sayang nga hindi ako naging parte hindi talaga tayo naging parte. Pero for the first time, binigyan nila yung mga vlogger na kasi pandalas natin naririnig para sa bayan, laban tayo, para 'to sa ang dami 'no. First time ko po narinig yung mga vlogger na hinumanize nila 'no, yung, binigyan nila ng makataong pagiging binigyan nila ng ano, eh, ng humanization yung pakikipaglaban, hindi lang 'to sigaw na sigaw, atake lang ng atake. Yung ginagawa sa kanila 'no,
sa mga kwento nila kanina, ibang-iba, eh. Unlike nung una sila nagpa-press con na panay halos murahin nila yung mga hindi sila umattend, 'di ba? Halos murahin nila yung mga pero ito po, makikita po natin yung dinadanas ng mga vlogger ngayon. Hindi lang po sila yung mga napangalanan 'no, pati po yung pangamba, sa mga vlogger na hindi pa napapatawag. Alam niyo, yun yung sabi ko, okey 'tong ano, maaaring hindi nila sinasadya yan, nagkataon lang na tiyempo lang na nagkadamay-damay na, nailabas na nila, sa tamang panahon yung nararamdaman ng mga kamag-anak. Kung mga vlogger lang po yung involved, ako naunawaan ko lahat, eh, yung mga sinasabi nila. Nararanasan po yan hindi lang po ng mga vlogger na inimbitahan, pati po yung mga vlogger na hindi pa naiimbitahan. Nauunawaan ko po yan kasi yan po ang dinadanas namin, yung pag-aalala ng mga kamag-anak. Kasi kung kami lang mga vlogger, hindi namin iindahin, eh, na kinamin, eh, 'no? Hindi, totoo. Yung mga ganyan na, babanatan ka kasi pero ang nakakalimutan natin lahat 'no, katulad ng umaaray kayong mga congressman sa mga banat ng mga vlogger, nakakalimutan niyong tao yung mga vlogger, eh, at lalo na sila kasi o kami, sama ko na yung sarili ko. Kasi hindi naman kami yung mga vlogger na alam niyo yun na yung kaya namin tumigil sa pagba-vlog at, kaya maganda yung sinasabi ni Attorney Trixie, marami sa mga vlogger na 'to, kumikita na sa pagba-vlog. Tapos aakusahan ninyo ng, fake news. Apektado, eh, 'di ba? Apektado yung kanilang economic. Eh, hindi na po simple 'to, eh, apektado na yung mga pamilya. Akala nyo ba matatapang yung mga vlogger na 'to, kasing tatapang nila yung pamilya nila, kasing tatapang nila lalo na sa mga nanay? Diyan kayo nagkakamali. Mga pangkaraniwang nanay din 'yan, lalo na sa mga asawa, kung may mga asawa yung iba riyan. Nag-aalala yung mga asawa, 'no? At 'yan, karga-karga 'yan ng mga vlogger. Habang matapang na nakikipaglaban yung mga vlogger, 'no, sa kanilang araw-araw na pagba-vlog, pag-e-expose ng mga katiwalian ng gobyerno, lagi po nila yung pag-aalala. Lagi po yung pag-aalala ng kanilang pamilya. Eh, ako hindi pa ako napapatawag pero hindi naman lahat ng mga propesyonal at may pera, eh. Yun talaga. O una, ihiwalay muna natin yun 'no, yung sa kaso nun na kami lagi ko naririnig 'to kay Crisel, eh. Mga ano kami, mga propesyonal, may mga doktor, may attorney, may mga writer, may mga trabaho bukod sa pagba-vlog. Isa yon 'di ba? May reputasyon sila sa pamilya nila. Yung mga kapamilya ng mga 'yan, lalo na yung kinukuwento ni Doktor Badoy 'di ba? Tatay niya parang judge ba? Nakalimutan ko kung judge ba o justice yung tatay niya, eh. Sabi ko, big time pala talaga 'to na hindi nakilala na hindi magnanakaw kasi napakasakit nga naman nun. Eto karugtong 'to ng mga sinasabi ko palagi. Ngayon lang po nangyari sa Pilipinas, lalo na po sa mga congressional hearing, na wala na pong nagpapatunay, eh. Magbintang ka sapat na yun. Pagbintangan mo, okey na yan. Kukunin na lang ng media, 'di ba? Pagbintangan mo yung isang tao na pogo, kumikita sa pogo, kumikita sa droga, okey na yan, sabihin mo lang yan. Bahala na yung mga kakampi namin na vlogger, bahala na yung media
na magpakalat niyan, ulit-ulitin lang nila 'yan. Pero may reputasyon nung mga tao na 'to, lalo na yung mga nabuhay sa yung mga magulang nila na may reputasyon. Siyempre hindi ako makakaunawa diyan dahil hindi naman po mga may sinasabing pamilya yung mga magulang ko, eh. Pero kahit 'di ba, naisip niyo, lalo na 'tong mga 'to, mga bigating pamilya tapos uulit-ulitin na sila ay binabayaran ng pogo. May termino nakalimutan ko kung sino nagsabi, si Doktor Bado yata o ano na sila ay pinasusweldo ng mga kriminal ang nagpapasweldo sa kanila. Napakasakit po nun sa mga nabuhay ng malilinis, yung pamilya nila na public servant na nabuhay na malilinis 'no. Masakit po yun na, pagbintangan na kriminal yung nagpapasweldo. Kriminal yan, eh, 'di ba, pogo at saka yung mga drug lords. Yun po, yung na-humanize yung pakikipaglaban nila. Hindi na lang po 'to simpleng tama ba o mali ang aming pinaglalaban, kundi nadadamay dahil sa pakikipaglaban nila para sa katamaan. Oh, asawa ni, Doc Badoy PMAyer pa. Yung sila Kembaw tignan niyo naman mga itsura ng mga 'yan talagang may mga sinasabing pamilya 'yan. Ako may sinasabi nanay ko, ang sinasabi nanay. Pero pero yung may asawa at mga anak din ako, eh, 'di ba? Yun lagi nagpapaalala sa'yo, inaaway nga ako, eh. Sa totoo lang kaya ramdam ko yung mga sinasabi nila, eh. Eh, hindi pa nga ako kasama, paano pa kaya kung kasama ako diyan? Umiiwas-iwas ka na sa pagbanat mo diyan lagi, kita mo nga, mga gano'n 'no? Kaya ako, sa tingin ko talagang nararapat din 'no, nararapat na hindi lang po panay tutol lang, 'di ba? Hindi lang po panay, inaano kami parang parang paawa effect, eh, may kakayahan naman silang magreklamo, may kakayahan naman silang magdemanda. Fake news 'yan po, eh, 'no, pogo vlogger, narco vlogger, tapos fake news. Mahirap mahirap pong tanggapin na yung pinaghihirapan mo ay mauwi lang sa fake news dahil binabayaran ka, fake news dahil may sinusulong kang agenda na mali. Ang hirap po nun para sa mga matatalinong tao na katulad nila, 'di ba? Okey, kaya sabi ko nga maganda 'tong moves na 'to kasi ang ine-expect ko pa nga, putya tiyak 'to 'no, dumog na naman 'to sa media, pagkakaguluhan na naman 'to ng media, katulad ng pagkakagulo nila kay Claire na wala naman sinasabi kundi paninira lang sa mga Duterte 'no. Tulad ng 'pag nagsampa ng reklamo si General, Torre, kino-cover nila lahat 'no. O kay Jun Abilis isa lang po 'no, isa nagsampa ng reklamo, isa yung sinampahan, pero headline sa mga news outlet, iba't ibang news outlet natin. Pero ito po napakarami 'no, napakarami. Napakarami nung nagsampa ng reklamo para hindi po alam niyo yun, para hindi po i-cover ng media. Yun yung pinoproblema ko, anong uri na tayo. Alam niyo may problema tayo 'pag wala na pong mga independent media 'no, na kung wala pong mga vlogger ngayon, putya wala na po. Ano na yan parang ano na tayo 'no, yung nakaw na kabi-kabila, walang makakaalam. Walang makakaalam, eh, dahil saan tayo kukuha ng balita kung wala yung mga social media, 'di ba?
Kaya sabi ko, kung yung media pinagdududahan kayo kung masama ang tingin sa inyo ng mga tao, kasalanan nyo rin yan. Hindi naman namin sinasabing kampihan nyo yung mga vlogger. Iba po yung nananawagan kaming kampihan nyo eh. Yun lang pong ibalita ninyo, sapat na yun. Maging aware sila na may sinampahan si Barbers ng kaso. Kasi po, aware na po. Real talk po, aware na po yung mga tao na pag ikaw ay kumontra ka sa gobyerno, anytime pwede kang sampahan na reklamo at nagdidiwang yung mga vlogger. Doon ako bilib sa mga to eh. Ako, kahit siguro sampahan ng kaso yung mga vlogger ni BBM, hindi rin ako magiging masaya eh. 'Di ba? Lalo na kung magsasampa mga may kakayahan na may access sa media. Okay lang na magsampa ng reklamo yung mga private. Pero yung mga politiko, tsaka yung may mga access sa media, wala kayong karapatang magsampa ng reklamo. Kasi kung nasisiraan kayo, hindi po ng bait ha. Kung kayo po ay sinisiraan, sa tingin nyo sinisiraan kayo, ano po bang gagawin nyo? Maghiganti? Hindi po eh. Pag sinisiraan kayo, itatama nyo lang yung paninira. Ilang beses po siniraan si Tatay Digong? 6 years for 6 na taon. 6 na taon si Digong sa presidente. 6 na taon na sinisiraan. Ilan po ang sinampahan ng kaso? Taliwas po sa pinalalabas nila na kinakasuhan at pinapapatay ni Digong lahat ng kumakalaban sa kanya. Hindi po. Aminado siya na namamatay mga drug lord. Pero yung mga kumukontra lang, hindi po namamatay at hindi po pinakukulong. Ibang kaso po yung kay Dilima. Paulit-ulit ako diyan kay Dilima. Narinig po natin yan kung ano yung kaso ni Dilima. Narinig natin si Dayan nagsalita. 'Di ba? Anong paborito? Lately, 'di ba? Nilabas na naman yung mga usapan nila. Yung sinerba ni Dayan sa Congress. Yung sinasabi niya na minsan masamang-masama yung loob ni Dilima sa kanya. Narinig nyo ba yan? Lately, lumabas uli yan. Bakit daw? Kasi sinabi ni nang sinuportahan niya na presidente si Digong. Ang sabi ni Dilima, sa lahat naman ng susuportahan yung demonyo pa. Alam niyo yun? Hindi po to paghihiganti ni Digong kay Dilima. Narinig natin si Dayan eh. Siya yung bagman eh. Sa kanya bumabagsak yung pera para kay Dilima eh. Bakit ka panipaniwala? Mismo si Dilima umamin na sila yung magkarelasyon ni Dayan. Bakit hindi kayo maniniwala? May nakita akong picture, picture ng bahay ni Dayan tsaka picture ng bahay ni Tatay Digong. Tanungin nyo yung hindi nakakakilala kung sinong bahay ng presidente ron. Ano yung bahay ng presidente doon? Malamang maituro yung kay Dayan eh. Anong bowler? Okay. Balik po tayo, no? Napakalaking issue po nito. Natutuwa po ako kasi parang no? Parang kino-question na po ngayon sa korte, no? Una, kino-question nila sa Supreme Court kung tama ba na magpapasa sila ng batas ng ire-regulate yung social media. Alam nyo, paano nyo i-regulate yung social media? Hindi nyo naman sakop yung Facebook, hindi nyo naman sakop yung X, lalong hindi nyo sakop yung YouTube. No? Pambuong mundo yan eh. Tapos i-regulate nyo sa Pilipinas. Okay.
balik tayo rito sa usapin na 'to 'no. Natutuwa ako pero, ang dami, 'no. Una 'yan 'no. Ikalawa, 'yun nga yung reaksyon ng pamilya. Nauunawaan ko 'yan. Siguro yung iba sa inyo, hindi nakakalimutan na natin, naalala lang natin yung tapang nila Chris, nila Attorney Trixie, tapang ni Doktor Badoy, tapang ni Joy, tapang nila Crisette, tapang ni Kati Binag, 'no? Um, Given na 'yan, eh. Matatapang na po talaga sila, eh. Pero ang question po, yung pamilya ba nila gano'n din katapang sa kanila? Kada magsasalita sila, hirap na hirap yung pamilya nila. Takot. Alam niyo yung araw-araw kang takot, masakit po yun, mahirap pong dalhin yun, yung araw-araw kang takot. Kasi kaming mga vlogger, kumbaga sanay na kami pero yung pamilya namin hindi sanay. Yun po, hindi po yan naiisip, ng mga, nambababoy sa mga vlogger, nag-aakusa ng kung ano-ano. Napakahirap pong tanggapin. Ako, hindi ko po kayang tanggapin yan na ako'y pinasusuweldo ng pogo at pinasusuweldo ng ano, ng, anong tawag diyan, drugs. Hindi ko kaya yan. Kaya maganda yan, malilinis yung pangalan nila, tsaka yung sampa nila. Hindi ko nga alam, ngayon ba yung dapat, 'di ba dapat ngayon yun yung, merong dapat maganap ngayon A5, 'di ba? Yan ba yung sa vlogger, sa Supreme Court? Okay. Isa pa, maganda rin sinabi ni Attorney Trixie 'no, kabuhayan na po ng mga vlogger yung nakasalalay dito 'no. Yung iba, may malalaking following pero hindi po sila, lalo na po kung nagpo-post-post ka lang, wala, alam ko 'pag hindi ka gumagawa ng video walang kita yang post, 'di ba? Gusto lang talaga nila. Gusto talaga hindi sila nagsampa. Pero ano yung naganap sa Supreme Court, parang may tatalakayin dapat ngayon yung Supreme Court, hindi ko na po maalala. Yung panawagan pala na magsasampa sila ng reklamo. Ayun pala yung nasa isip ko. Kaso sayang narito ako, eh. Narito tayo sa HK, eh. Dumating yung anak ko, kaya medyo napahotel ako ng Dio. Yung tinutuluyan ko hindi na ma-hotel, eh, isang di pa lang, eh. Ngayon medyo hotel na 'to kasi yung anak kong flight attendant. Kasi ano na siya, tignan niyo ang tagal niya ng flight attendant, ang tagal niya ng paikot-ikot sa iba't ibang parte ng mundo basta kung saan-saan siya na-assign. Meron sila sa Melbourne, Australia, meron sila sa Hong Kong. Hindi ko alam kung sa ibang parte, Japan yata meron sila sa Japan, Korea. Hindi naman siya nakakaikot pa ng Hong Kong. Kaya nung kagagaling lang nito sa Melbourne, kasusundo ko lang. Sige anak, pahinga ka, bukas ano naman tayo, makita mo naman yung Disneyland. Mahirap din yung mga flight attendant 'no, pasok-labas ka sa mga bansa, iba't ibang bansa, hindi ka naman nakakagala dahil pagod ka na, 'di ba? Anyways, punta po tayo, yun nga po yung kabuhayan naman ng mga vlogger 'no, kasi siyempre lalo na, isusumbong nila, gano'n na yung ano, 'no, irereport nila sa Facebook, irereport nila. Ang hirap po 'pag kumikita na yung ano mo, YouTube halimbawa, tapos bigla kang, natanggal yung kita, na-demonetize ka. Ang hirap pong mag-monetize uli ng ibang channel. Kaya pagkakaitan niyo dahil lang sa politika, ayaw niyo lang nasisiraan. Pumarehas lang. Ang ganda ng ano ni Tatay Digong, siraan niyo, gagantihan lang kayo ni Tatay Digong, babalikan kayo. Gano'n lang dapat sa demokrasya, eh. Babanatan mo ko, sasalag ako at babanatan kita. Kaya may karapatan lang sa demokrasya na bumanat yung mga walang walang ano, dungis, eh, para hindi mabuweltahan, eh. Etong mga 'to putya akala mo walang dungis, eh, nakakatawa 'no?
Sabi sila na sabi na daang milyon, daang milyon, daang milyon. Eh, sa inyo daang bilyon, eh. Daang bilyon yung pinag-uusapan, ayaw niyong pag-usapan, ayaw niyong magpaliwanag. Wala naman nagpapaliwanag diyan. Gusto lang nila si VP Sara na si VP Sara. Pero ayaw nila magpapaliwanag. Anyways, balikan po natin, no? So, yan po, no? Gusto ko yan kasi dinadala nila yung na eto hindi lang laban para sa amin, hindi lang laban para sa mga Pilipino, magpakitang gilas kami, magpakabayani. Laban din 'to ng pamilya namin. Malinis naman namin yung pangalan namin. Laban dito sa mga pogo, akusasyon ng pogo. Ang hirap pong akusasyon 'yan, Ayun yung nakalimutan kong point kanina. Gusto kong mag-arrive uli dun, eh, 'no. Lagi ko na 'tong pinupunto, eh. Noong araw, 'pag may nag-akusa, may magpapatunay dun sa akusasyon. Lahat po ng mga sikat na hearing, maging sa ano 'no, maging sa mga sikat na, impeachment trial. Halimbawa, may akusasyon si Chavit Singson, 'no? Si Mr. President Erap ay tumatanggap yan ng, wetting money, 'di ba? Yan yung akusasyon niya, eh. Tapos asan yung patunay? Labas siya ng ano, eto po, AS. Ano ibig sabihin ng AS? Asyong Salonga. Na may mga libro, 'no? May akusasyon, kahit hindi buo, 'no? Meron siyang gano'n libro, eh. Tapos, sa bangko, paano mo nasabi na si Jose Velarde ay si President Erap? Eh, naroon po ako sa harap nung pumirma siya, eh. May akusasyon, may testigo, may nag-aakusa, may akusasyon, may nag-aakusa, may testigo. Dito po, iba na po nangyayari ngayon, eh. Yung nag-iimbestiga na, sila na yung nag-aakusa. Sila na yung nag-aakusa, sila pa rin po yung huwes. At sila pa rin yung testigo. Halimbawa, Pogo. Ang dami na, ayon kay Barber. Yan, kasi sinasabi nila, eh. Ang sinasabi lang nila, hindi lang kami tinutukoy ni Barber, pero alam ng mga tao na kami yung tinutukoy niya na Pogo vloggers, narco vloggers. Halimbawa, yung inaakusa ni Barber, nung araw, pag may inakusahan ka, meron kang testigo kagad. Halimbawa, yan po, si ganun. Kaya ganito po, kung naganap yan nung araw, nung panahon na may tumitestigo, nung panahon na may nagpapatotoo, ganito yung mangyayari sana niyan bago nag-aakusa. Sinabi mo, Pogo vlogger to. Opo. Ako po kasi yung nagbabayad sa kanila. Kanino galing yung perang binabayad mo? Galing po yan kay Ching Chung Chang. Halimbawa, yun yung pangalan, Ching Chung Chang. Kailan inaabot sa iyo yung pera? Inaabot po sa akin yan. Pati nga kay Ilo, naalala nyo nun si Ramon Revilla Sr. Tinanong nun, no? Kasi yung kung kaya, ang pinatutunayan ni Ramon Revilla, kung kayang buhati ng tao yung sinasabing perang cash na binigay sa kanya. Yung mga tipong ganun, na nag-iimbestiga kayo ng makatotohanan, may nag-aakusa, mayroon testigo dun sa, may tumitestigo sa pag-aakusa. Halimbawa po, pag inakusahan mo yung isang tao na tumatanggap ng pera sa Pogo vlogger, kung noong investigasyon, meron kang ilalabas na magpapatunay. Sino ka? Ako po yung nagbibigay dito. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa lang po to, hindi po to tunay na pangyayari. Malayo po to sa katotohanan. Halimbawa si Attorney Trixie. Naakusahan nila, di ba? Ikaw ba nagbibigay kay Attorney? Opo, nagbibigay po ako buwan-buwan. Magkano binibigay mo buwan-buwan kay Attorney Trixie?
Nagbibigay po ako ng 500,000 buwan-buwan kay Attorney Trixie. Saan galing 'tong binibigay mo? Ano 'yan, binibigay mo ba 'yan ng cash o na may tseke? Cash po. Saan galing 'tong cash na inaabot po sa akin ni gano'n? Nariyan din yung nag-aabot sa kanya. Totoo ba na inaabutan mo siya? Opo, natatandaan ko 'yan, eh. Kay De Lima, pati kung saan inabot, eh, 'di ba? Naalala niyo nun yung si Kerwin Espinosa, eto po patunay, may picture po kami sa Baguio. May picture kayo sa Baguio? Opo. Saan inaabot sa'yo? Inaabot ko po kay Dayan. Ganun yung kwento nun, di ba? Pati yung paraan ng pag-aabot ng pera para mo mapatunayan na may binabayaran. Putya ngayon wala, eh. Inakusahan ng isang congressman, yun na yun. Siya na nag-akusa, siya na rin yung testigo, siya na rin yung huwes. Kaya sila, sumatotal, pogo, at narco-vloggers. Kawawa naman talaga kung may pamilya ka. Lalo na proud sa'yo. Halimbawa, maliit pala yung anak mo. Alam nga naman hindi mabalitaan yan. Tutuksohin yan, di ba? O eto na. Halimbawa, si Badong kasama ron. May anak akong 10 years old, grade 3 o grade 4. Grade 4 ba 10 years old? Pagpasok niya, eto na pala yung anak ng pogo vlogger. Ano sa tingin niyo mangyayari sa bata? Dinidevelop niyo yung galit doon sa bata, doon sa nambubuli at saka sa kanyang tatay. Na wala naman kayong binibigay na ebidensya. Kaya sa tingin ko po nararapat po 'yan. Punta naman po tayo rito sa mga media. Ang laki po niyan, promise. Malaki pong balita 'yan. Tore, sinampahan ng kaso si Abinis. Hindi naman po sa minamaliit natin si Abinis, no? Nakilala ko lang si Abinis nung pinatawag na sila sa mas kilala sila Attorney Trixie, sila Dr. Badoy, sila Joy, sila Cresset kaysa kay Abinis. Imagine, sinampahan ng kaso si Abinis, lahat ng dyaryo, lahat ng broadcast media binalita. Ano epekto niyan? Puta, mahirap palang kalabanin itong mga to. Kakasuhan tayo. Diba? Makakasuhan tayo. Pag lumalaban, yun yung pinalalabas niyan, eh. Pero pagka nagkaso yung mga inaakusahan ng pogo, maganda kasi yan, eh, di ba? Ang lalabas sa tao niyan, tama lang yan. Biruin mo, akusahan ka, may pamilya ka, napapahiya yung mga anak mo, napapahiya yung nanay at tatay mo dahil sa akusasyon sa'yo. Tama lang yan, linisin nyo yung pangalan nyo. Hindi binabalita ng media. Kaya media natin ngayon, sinong hindi maniniwala na kayo'y bayaran? Hindi ko po sinasabing kayo'y bayaran. No? Pero pare-pareho kayo. Kailan ba naganap yan? Anong oras yan naganap? Doon pa lang, tinitiyak ko, alang naman magsampa ka ng reklamong walang opisina. Siyempre, nagsampa ka ng reklamo, may opisina. Nagsampa sila ng reklamo, hindi nyo nabalitaan. Bukod sa nagsampa sila ng reklamo sa Quezon City, nag-press con pa sila. Wala nakakita sa inyo, mga taga-media. Habang nagpe-press con sila, wala nakakita ni isa sa taga-GMA7. Ang dami niyong tauhan. Wala nakakita sa ABS-CBN. Ang dami niyong tauhan. Wala nakakita sa Inquirer. Wala nakakita na sa Manila Bulletin. Wala nakakita sa Philippine Star.